Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 461. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang bola ng enerhiya at kinuyam ito ng bahagya, dahilan upang ito ay pumutok. Bobby Aguilar. Pinaikit ni Dudley Lynch ang kanyang mga mata at nginisyan, sa wakas ay nang-ahas ka nang bumalik. Tinulungan ni Bobby Aguilar si Conrad Schroeder na tumayo, pagkatapos ay malamig na tumingin kay Dudley, na nagsasabing, kahit hindi ka lumapit sa akin, pupunta ako sa iyo. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Dudley, halika hanapin mo ako. Alam mo ba, nasa half-step na martial marquee realm ako ngayon. Napatay ko na ang kalahating hakbang na martial marquises, walang pakialam na sabi ni Bobby. Hindi napigilan ni Dudley na mapamura, are you talking about Atticus Kane? Bagamat nakapasok siya sa half-step martial marquee realm sa pamamagitan ng pag-asa sa isang magic weapon, malayo siya sa level ko. Ganun ba? Lumakas ang chi ni Bobby, at itinulak niya si Conrad Schroeder sa gilid at malamig na sinabi, subukan natin ito. Nang makitang kikilos na si Bobby, biglang winagaway ni Dudley ang kanyang kamay, teka, hintay, pareho tayong sikat na kabataan. Paano tayo makakalaban sa ganoong lugar? Pinaikit ni Bobby ang kanyang mata, tila hinuhulaan ang intensyon ni Dudley. Binawi niya ang kanyang aura at walang pakialam na sinabi, gusto mo bang gamitin ako para itaas ang iyong katayuan? Sige, pareho ako ng intensyon. Ngumisi si Dudley, good. Tapos bukas ng dapit hapon, magkita tayo sa Yago Lake. We'll be there, malamig na sabi ni Bobby. Hindi na nagsalita pa si Dudley at tumalikod na. Sa sandaling ito, nagulat ang mga nanunood na nagtatago sa dilim. Talagang bumalik si Bobby Aguilar. First, nakakagulat naman. Akala ko habang buhay na siyang lumiliit na pagong. Narinig niyo ba ang sinabi ni Bobby Aguilar? Sinabi niya na napatay niya ang kalahating hakbang na martial marquises dati. Nagyayabang di ba? Paano niya, bilang isang grandmaster, papatayin ang isang kalahating hakbang na martial marquis? Totoo man o mali, malalaman natin bukas. First, sulit ang trip na ito. Tumingin si Bobby kay Conrad at nagtanong, kamusta ka, okay ka lang? Umiling si Conrad, kumikinang ang mukha sa sakit, at saka tumingin kay Tio Armando na nakahandusay sa lupa. Tito Armando. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Conrad, at sino mang makakakita nito ay hindi makayanan. Tito Armando. Pagtingin sa lalaking nakahandusay sa lupa, naalala rin ni Bobby ang taong ito. Siya ang tagapangasiwa ni Conrad at lubhang tapat. Noong una, sinubukan niyang paalisin si Bobby ngunit napilayan siya ni Bobby sa kanyang dantian. Si Tio Armando ang aking katiwala at malapit kong kaibigan sa loob ng maraming taon. Ibinuko ni Conrad ang kanyang bibig, hindi maipahayag ang kanyang sakit. Nanatiling tahimik si Bobby, lumapit kay Uncle Armando, at itinaas ang kanyang kamay, nag-inject ng stream ng chi sa kanya, pansamantalang pinuprotektahan ang kanyang vital signs. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya, tinapik ni Bobby ang balikat ni Conrad. Nagmamadaling itinaas ni Conrad ang kanyang ulo at sabik na nagtanong, talaga? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Magpahinga ka lang ng mabuti, natatawang sabi ni Bobby. Pagkasabi nun ay naghanda na si Bobby para umalis. Mr. Aguilar. Sa sandaling ito, tinawag ni Conrad si Bobby. Mag-ingat ka, huminga ng malalim si Conrad. Tumango si Bobby kay Conrad at sinabing, huwag kang mag-alala, tiyak na mahuhuli ko si Dudley. Matapos ihagis ang mga salitang ito, tumalikod si Bobby at umalis. Pagbalik, nagmamadaling tumakbo palabas sina Edward Green at Sofia Carrillo. Alam kong hindi ka tatakas. Excited na bulalas ni Edward. Masiglang tumango si Sofia, siya nga pala, Master Aguilar, hindi ba nawasak ang iyong dantian? Paano mo pa? Bahagyang ngumiti si Bobby, peke yan. Okay na ako ngayon, better than ever. Ito ay pekeng. Natigilan si Sofia. Sa sandaling ito, parang bigla siyang may naalala at nagmamadaling sinabi, kaya, ang pagpapaalis sa Divine Alchemist Pavilion ay
Ito ay peke rin, tumanggo si Bobby. Agad na napuno ng panghihinayang si Sofia. Kung alam niya ng mas maaga, hindi niya nabasag ang token. Huwag kang mag-alala, may ipapagawa ako sa token, natatawang sabi ni Bobby. Gabi na, magpahinga na tayo. Dahil hindi makapagpahinga ng maayos nitong mga nakaraang araw, bumalik si Bobby sa kanyang silid at natulog. Kinabukasan. Ang balita ng pagbabalik ni Bobby Aguilar ay mabilis na kumalat sa buong Choiseul. Bukod dito, ang balita tungkol sa Bobby Aguilar at Dudley Lynch na nakikipagkumpetensya sa Yago Lake ay naging mas malawak. Nag-ingay din ang Martial Arts Forum. Bumalik na talaga si Bobby Aguilar. Nakakuha lang ako ng insider news. Si Bobby Aguilar ay tila nakapatay ng kalahating hakbang na martial marquee. Mukhang pagkukunwari lang ang dantian injury niya. Hehe, matagal ko nang nahulaan. Sabi ko nga nagkukunwari siya dati, pero pinagalitan ako ng iba. Nabalitaan ko na ang River North Martial Arts Forum ay mag-livestream nito. Huwag palampasin ang minsan sa buhay na labanang ito. Ang dalawang pinakamalakas na tao sa potensyal na pagraranggo ay sa wakas ay mag-aaway. Sa 2 p.m. Halos 100 tao na ang natipon sa Yago Lake, kabilang ang maraming Grandmaster. Bagamat itinago nila ang kanilang mga aura, isang malakas na presensya pa rin ang nararamdaman. Sa 5 p.m., sa wakas ay dumating si Dudley Lynch sa Yago Lake. Mr. Nandito na si Lynch. Siya ang number 1 sa potential rankang, isang tunay na half-step martial marquee. Nakakatakot na presensya. Ang kanyang lakas ay hindi maisip. Sa anino, tahimik ding pinagmamasdan si Dudley ng isang matandang lalaki. Ang kanyang lakas ay malamang nakatumbas ng sa iyo, sabi ng matanda. Agad namang tumutol ang katabi niyang binata, paano naman? Kakapasok lang niya sa half-step martial marquee realm, paano siya ang kakampi ko? Master, masyado mo akong minamaliit. Umiling ang matanda, walang sinasabi. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure ni Bobby Aguilar sa paningin ng lahat. Kung ikukumpara sa napakalaking aura ni Dudley, si Bobby ay nagpakita ng sobrang kalmado, na halos walang nakikitang pagbabago sa chi. Peak form of Grandmaster. Nakilala pa ng matanda ang lakas ni Bobby sa isang sulyap. Ngumuso ang kanyang batang kasama, Guro, ito ba ang Bobby Aguilar na lagi mong pinupuri? Iyon lang. Sinulyapan ng matandang lalaki ang binata at hinaplos ang kanyang balbas, natatawa, paano kung manalo siya laban sa kalahating hakbang na Martial Marquee Dudley na ito gamit lamang ang kaharian ng isang Grandmaster. Kabanata 462. Guro, hindi mo ba masyadong pinahahalagahan si Bobby Aguilar? Halatang hindi nasisiyahan ang binata. Ngumiti lang ang matanda nang hindi na nagsalita pa. Ang matandang ito ay walang iba kundi si Jackson Harris, na kasing tanyag ni Ignacio Burke. Nakatayo sa gitna ng karamihan, ang kanyang aura ay hindi kapani-pani walang tahimik, at walang sinuman ang magbibigay sa kanya ng pangalawang tingin. Isang tunay na ermitanyo sa loob ng mataong lungsod. Sa hindi kalayuan, dahan-daang umatras ang mga tao, nag-iwan ng bukas na espasyo para kina Bobby Aguilar at Dudley Lynch. Ang una at pangalawang tao sa potensyal na pagraranggo ay sa wakas ay nagkita. Ang labanan na ito ay inilarawan pa bilang Battle of the Century ng Martial Arts Forum. Si Dudley Lynch ay nakatayo sa baybayin ng Yago Lake habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, tahimik na naghihintay kay Bobby Aguilar. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, pidgel ang hininga, at para siyang master. Kumpara kay Dudley, 2 hakbang ang ginawa ni Bobby Aguilar imbes na 3, ang lamig ng mukha niya na parang may malalim na alitan sa pagitan nilang dalawa. Hindi nagtagal, dumating si Bobby Aguilar sa harap ni Dudley Lynch. Nagsimulang lumabas ang mga pahiwatig ng aura ni Bobby Aguilar, na may mga alon ng mamamatay tao na espiritu na umaatake kay Dudley mula sa lahat ng direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Dudley Lynch. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at walang pakialam na sinabi, naglakas loob ka talagang pumunta. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang kanyang walang ginagawang pananalita at diretsyong sinabi, bago tayo mag-away, may tanong ako. Oh, nagtaas ng kilay si Dudley.
Malamig na sabi ni Bobby Aguilar, ano ang nangyari kay Evelyn Norton? Bakit siya walang malay at hindi tumutugon? Anong evil spell ang ginamit mo? Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Dudley. Pagkatapos, tumingin siya kay Bobby Aguilar na may medyo mapaglarong ekspresyon at sinabing, aba, bakit ba masyado kang nagmamalasakit? Si Bobby Aguilar ay walang pasensya sa kanyang kalokohan at naiiritang nagtanong, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Walang pakialam na sinabi ni Dudley Lynch, ikaw ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion, hindi ba? Bakit kailangan mo akong tanungin? Sabihin mo o itikom mo ang iyong bibig. Bakit parang babae ka na lang ang Sungit? Naiinip na sambit ni Bobby Aguilar. Nagdilim ang mukha ni Dudley Lynch habang ngumuso, hindi mo man lang iligtas ang iyong sarili ngayon, at gusto mo pa ring mag-alala tungkol sa iba. Bukod dito, anong obligasyon ang kailangan kong sabihin sa iyo? Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, bueno, tatanungin kita pagkatapos kitang talunin. Ha ha ha. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Dudley Lynch. Bobby Aguilar, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng kalahating hakbang na Martial Marquis at ng isang Grandmaster? Bukod dito, baguhan ka lang Grandmaster. Tamad na humiga si Bobby Aguilar at sinabing may mahinang ngiti, hindi dapat husgahan ang isang tao sa parehong pamantayan pagkalipas ng 3 araw. Paano mo nalaman na wala akong pag-unlad? Dudley Lynch sneered, kalahating buwan na lang simula noong huli tayong magkita. Kahit na ikaw ang the chosen one, gaano kalaki ang maaari mong pagbutihin sa maikling panahon? Nang marinig ito, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mukha ni Bobby Aguilar. Para sa ilang kadahilanan, ang mapanlinlang na ngiti na ito ay nagpabagabag kay Dudley. Kung maaari kang makapasok sa kalahating hakbang na Martial Marquis realm sa napakaikling panahon, bakit hindi ako makagawa ng anumang pag-unlad? Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Dudley snorted, iyan ay dahil mayroon akong sariling sikretong pamamaraan. Secret technique. Ngumisi si Bobby Aguilar. Ang ibig mong sabihin ay ang tore sa Dolan City. Nakangiting tanong ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Dudley Lynch. Ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumiit, at ang kanyang aura ay marahas na nag-iba sa sandaling iyon. Ikaw, nakapunta ka na sa Hydrating Tower. Nakakatakot ang mukha ni Dudley Lynch. Biglang napagtanto ni Bobby Aguilar. Oh, kaya ang tore ay tinatawag na Hydrating Tower. Magandang pangalan. Imposible. May forbidden power na nagbabantay sa Hydrating Tower. Walang makapasok nang walang pahintulot ko. Malamig na sabi ni Dudley. Napangiti ng mahina si Bobby Aguilar, forbidden power. Sa 3 suntok pa lang ay nabasag ko na ito. Medyo masyadong pambata ang forbidden power na itinakda mo, ha? Lalong nagdilim ang mukha ni Dudley Lynch na parang natatakpan ng manipis na ulap. Pero kahit ganoon, ayaw pa ring maniwala ni Dudley Lynch. Gusto mo akong takutin? Sa tingin mo maniniwala ako sayo? Malamig na ngumuso si Dudley. Huwag maniwala sa akin. Tumango si Bobby Aguilar. Sige, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang mga pagbabagong ginawa ko sa nakalipas na kalahating buwan. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, ang aura ni Bobby Aguilar ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Ang kakilakilabot na espiritual na kapangyarihan ay lumundag sa dibdib ni Bobby Aguilar. Habang tumataas ang kanyang aura, nagsimulang manginig ang lupa. Ang baybayin ng Yago Lake ay nayanig sa rumaragasang alon. Boom, boom, boom. Ang lupa ay nanginag, ang hangin ay umikot, at ang mga bagyo ay tila nagpapahayag ng pagdating ng apocalypse. Anong nangyayari? Ito ba ay isang lindol? Hindi mabilang na mga ordinaryong tao ang natakot na mapatla at tumakas sa lahat ng direksyon. Lalong nabigla ang mga martial artist na palihim na nanunood ng labanan. Ganyan. Napakalakas na aura. Talagang hindi ito ang aura na maaaring taglayin ng mga ordinaryong Grandmaster. Napakalakas. At tumataas pa rin ang aura. Kabanata 463. Ramdam ang aura na ibinubuga ni Bobby Aguilar,
halos lahat ng tao ay kumislap na may bakas ng pagkagulat. Paano naging napakalakas ng aura ni Bobby Aguilar? Grandmaster Peak. Natatakot ako kahit ang Grandmaster Peak ay walang ganoong kalakas na aura, tama ba? Hindi kaya naabot na niya ang kalahating hakbang na Martial Marquee Realm? Imposible, malakas ang aura na ito, ngunit may banayad na pagkakaiba kumpara sa kalahating hakbang na Martial Marquee. Nag-uusap ang mga tao, at ang kanilang interes sa malaking labanang ito ay naging mas matindi. So, nagdududa ka pa ba? Sumandal si Bobby Aguilar gamit ang dalawang kamay at walang pakialam na sinabi. Ang mukha ni Dudley Lynch ay mas pangit kaysa sa kung kumain siya ng tae. Tinitigan niya si Bobby Aguilar at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ikaw. Pumasok ka talaga sa hydrating tower. Oo. Ngumisi si Bobby Aguilar. Kung hindi, ano sa tingin mo ang ginagawa ko nitong mga araw? Ang galit ni Duel Lynch ay umabot na sa sukdulan nito. Paulit-ulit na sinira ni Bobby Aguilar ang kanyang mga plano, inalis muna ang Dragon Spirit, at ngayon ay inalis ang Hydrating Tower, na hindi kayang tiisin ni Dudley. Gayunpaman, hindi nagtagal, lumuwag ang mukha ni Dudley. Pumikit siya at sinabing, kahit nakapasok ka sa Hydrating Tower, ano? Hanggat hindi ka pa nakakatuntong sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm, hindi ka makakapantay sa akin. Kapag pinatay kita, magiging akin pa rin ang Hydrating Tower. Malamig na tumawa si Bobby Aguilar, pagkatapos ay subukan mo ito. Habang bumabagsak ang mga deandang ng mga salita, umungal si Dudley at ang kanyang kamao ay agad na pinilit na pumunta sa mukha ni Bobby Aguilar. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay para harapin ito, at sa isang iglap ng magbanggaan ang kanilang mga kamao, isang alon ng enerhiya ang kumalat mula sa gitna ng dalawa. Ang pagsisiyasat lamang sa isa't isa ay nagtulak pabalik sa hindi mabilang na mga tao. Kahit na marami sa mga Grandmaster ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Hindi na kailangan ng ganoong pagsisiyasat. Binitawan ni Bobby Aguilar si Dudley, malamig na sabi. Huminga ng malalim si Dudley, baka sa mukha niya ang pagkalungkot. Kahit isang simpleng banggaan ay nagdulot ng pressure kay Dudley. Ang batang ito ay dapat mamatay. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo, isang namamaos na boses ang umalangaw-ngaw sa isip ni Dudley. Hindi na nagsalita pa si Dudley, pinakitaan niya ng malamig na tingin si Bobby. Ang aura ng kalahating hakbang na Martial Marquee ay biglang sumabog sa sandaling ito. Mas malakas pa ang aura na ito kaysa kay Bobby kanina. Isang mas nakakatakot na pressure ang nagpang-inig sa lahat. Ang mga may mahinang lakas ay agad na nagulat na samuka ng dugo sa lugar. Kung hindi dahil sa mga nakatagong aksyon ni Jackson Harris, ang mga ordinaryong tao ay direktang matitinag sa eksena. Half-step Martial Marquee, tunay na nabubuhay ayon sa pangalan nito. Tumingin si Bobby Aguilar kay Dudley sa harap niya at bumantong hininga. Malamig na sinabi ni Dudley, Bobby Aguilar, ikaw ay tunay na karapat-dapat sa kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, ang figure ni Dudley ay nawala sa manipis na hangin. Sa susunod na sandali, lumitaw si Dudley sa itaas ni Bobby Aguilar. Ang kanyang buong katawan ay nag-transform sa isang matalim na talam, nagniningning na may napakalawak na liwanag, tumutusok pababa patungo sa ulo ni Bobby. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby Aguilar ay agad na nabasag, na nagdulot ng mga alon sa buong Yago Lake. Isa ito sa mga nakamamatay na galaw ni Dudley, hindi mapag-aalinlanganan ang kapangyarihan nito. Maging si Bobby Aguilar ay hindi ito basta-basta. Ganap na panimulang sagradong kamao. Ang gintong liwanag ay sumabog at sinalubong ito ng direkta. Boom! Para bang isang napakalaking banggaan ang naganap sa mundo, at ang nakakasilaw na liwanag ay naging halos imposible para sa sinuman na panatilihing nakadilat ang kanilang mga mata. Tila isang pako ang katawan ni Bobby Aguilar, na nabasag sa lupa. Sa ilalim ng kanyang mga paa, hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa lupa. Pagkatapos, lumitaw ang isang malaking hukay na ilang metro ang lapad sa larangan ng paningin ng lahat.
Ang isang galaw lamang na ito ay naging sanhi ng pagkabasag ng mga damit sa kanilang mga katawan, na nagpapakita ng kanilang malalakas at matipunong kalamnan. Nagkatitigan ang dalawa mula sa malayo, na may bakas ng bigat sa kanilang mga mukha. Napakalakas. Kung ako iyon, patay na ako. Sabi ng isang Grandmaster na may nanginginig na boses. Kung ikaw ang nasa gitna ng aura na ito, kahit na ang isang Grandmaster sa kanyang tuktok ay malamang na magdaranas ng matinding pinsala. Hindi ko talaga inaasahan na si Bobby Aguilar ay napakalakas. Umakyat si Bobby Aguilar mula sa hukay at pinunasan ang dumi sa kanyang katawan habang malamig na sinasabi, "Gusto mo bang ipagpatuloy ang pagsubok?" Dudley Lynch, hindi ako naniniwala na ito lang ang mayroon ka. Ano? Isa lang itong pagsubok. Ang pamamaraang ito, na halos sumisira sa langit at lupa, ay isang pagsubok lamang. Ang kanilang lakas ay tila nalampasan ang aming imahinasyon. Nagulat ang mga tao sa paligid. Kung pagsubok lang ito, anong klaseng eksena ang magiging tunay na laban? Si Dudley Lynch ay malamig na tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, "Talagang minaliit kita." Ngumisi si Bobby Aguilar, "Ilabas mo ang iyong trump card, kung hindi, baka wala ka ng pagkakataon." Habang nagsasalita siya, ang ginintoang liwanag sa katawan ni Bobby Aguilar ay kumikislap ng maliwanag, na nagpapakita ng third layer saintly body skill ng walang anumang reserbasyon. Ang ginintoang liwanag ay ginawang tila hindi nasis iris si Bobby Aguilar, at sa isang sulyap, siya ay parang isang golden immortal. Sa paghahambing, hindi na itinago ni Dudley Lynch ang kanyang lakas, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura. Sa gitna ng kanyang dibdib, ilang malabong marka ang nahayag. Ang mga markang ito, lahat ba ay mga spirit core? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Nanatiling tahimik si Dudley Lynch, nanunuya, "Bobby Aguilar, hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang tunay na kalahating hakbang na martial marquee." Pagkatapos magsalita, si Dudley Lynch ay sumugod at, sa isang kisap mata, ay dumating sa harap mismo ni Bobby Aguilar. "Gusto mo akong ipaglaban sa pisikal na lakas? Baliw ka ba?" Malamig na tumawa si Bobby Aguilar, ang kanyang ginintoang palad ay nakatuntan sa isang parabola sa hangin at marahas na humahampas kay Dudley Lynch. Swish! Nang malapit ng dumapo ang palad kay Dudley Lynch, biglang naglaho ang kanyang figure. Nag-iwan pa ng anino sa ere ang sobrang bilis niya. Bang! Bago pa mabawi ni Bobby Aguilar ang kanyang sentido, isang malaking palad ang tumama sa kanyang gulugod. Sa isang suntok lang, nabasag agad ang gintong liwanag sa katawan ni Bobby Aguilar. Paglusot sa saintly body skill sa isang suntok, ang kalahating hakbang na reputasyon ng martial marquee ay karapat-dapat. Swish! Bago pa makapag-react si Bobby Aguilar, sumalakay muli si Dudley Lynch, na binasag ang dibdib ni Bobby Aguilar sa hindi kapani-paniwalang bilis. Thump thump thump! Ang katawan ni Bobby Aguilar ay patuloy na umatras ng 7 o 8 hakbang, at bahagyang bumagsak ang kanyang dibdib. Pagharap sa isang kalahating hakbang na martial marquee, kahit ang malakas na katawan ni Bobby Aguilar ay hindi nakayanan ang mga suntok. Boom boom boom! Sinasamantala ang momentum, ang figure ni Dudley Lynch ay bumaril na parang kanyan at patuloy na tumama kay Bobby Aguilar mula sa iba't ibang kakaibang anggulo. Ang tila simple at walang palamuti na mga pag-atake ay talagang napuno ng kapangyarihang makawasak sa lupa. Sa isang sulyap, ang lahat ng nakikita ng mga manunood ay ang mga after images ni Dudley Lynch at ang battered figure ni Bobby Aguilar. Puff! Sa ilalim ng malakas na impact na ito, hindi na nakayanan ni Bobby Aguilar at nagbuga ng isang subo ng dugo. Mukhang may gap pa rin sa pagitan ni Bobby Aguilar at Dudley Lynch. Oo, kung tutusin, ang isa ay isang half-step martial marquee at ang isa ay isang pick grandmaster. Kapuri-puri na si Bobby Aguilar ay hindi pa natatalo sa maikling panahon. "Guro, tila labis mong tinansya si Bobby Aguilar," sabi ng disipulo ni Jackson Harris, na natutuwa sa kanilang kasawian. Hinaplos ni Jackson Harris ang kanyang balbas at sinabing, "Hindi naman. Humph! Hindi naman kailangan." Malinaw na natatalo si Bobby Aguilar nang walang anumang kapangyarihang lumaban. Sabi ng kanyang alagad, hindi kumbinsido.
Tinitigan ni Jackson Harris ang eksenang nasa harapan nila at mahinahong sinabi, "Tingnan mo, nagsisimula ng mag-counter-attack si Bobby Aguilar." Kabanata 464. Ang walang katulad na bilis ni Dudley Lynch ay talagang mahirap makuha. Si Bobby Aguilar ay patuloy na pinipilit pabalik, halos hindi na makalaban. Gayunpaman, tulad ng pag-atake ni Dudley Lynch kay Bobby Aguilar sa ikalabing pagkakataon, isang gintong kamay ang biglang umabot at direktang humawak sa leeg ni Dudley Lynch. Nagbago ang mukha ni Dudley Lynch. For some reason, parang nabawasan ng husto ang bilis niya noon lang. Sa sandaling iyon ng pagbagal na sinamantala ni Bobby Aguilar ang pagkakataon at hinawakan ang kanyang leeg. Nagkaroon ng sapat. Turn ko na ba ngayon? Malamig na sabi ni Bobby Aguilar, parang bakal ang kamay niya, nakakapit sa leeg ni Dudley Lynch. Muling nagbago ang mukha ni Dudley Lynch, at habang sinusubukan niyang magpumiglas, malakas na sinampal siya ng gintong palad. Sampal. Isang malakas na tunog, at ang sampal ay dumapo sa mukha ni Dudley Lynch. Sa sobrang lakas ng laman ni Bobby Aguilar, ang sampal na ito ay nagdulot ng pag-apo ng dugo mula sa bibig ni Dudley Lynch. Sampal. Isa pang sampal. Inilapat ni Bobby Aguilar ang kanyang lakas, hinawakan si Dudley Lynch gamit ang isang kamay habang marahas na sinasampal ang isa pa. Isang sampal, dalawang sampal, tatlong sampal. Umalangaw-ngaw ang tuloy-tuloy na, wak-wak-wak, na ikinatulala ng karamihan. Ano ang nangyayari? Isang kalahating hakbang na martial marquee na sinampal sa himpapawid ng isang grandmaster. Para akong sinampal ng bata. Napalunok ng husto ang karamihan, tila hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila. Kung magpapatuloy ito, si Dudley Lynch ay mabubugbog hanggang mamatay. Ang ganoong purong pisikal na lakas, hindi pa naririnig. Pwede bang? Tapos na lang ng ganun. Sa sandaling nagulat ang lahat, biglang sumabog ang isang itim na liwanag mula sa katawan ni Dudley Lynch. Tama na. Isang malakas na sigaw, at ang nakakatakot na aura ay direktang naitaboy kay Bobby Aguilar. At ang katawan ni Dudley Lynch ay nababalot na ng malaitim na tinta na liwanag. Bawat pulgada ng kanyang balat ay naging pinakamalinis na itim na kulay, na, sa ilalim ng papalubog na araw, ay kumikinang na may kakaibang ningning. Bobby Aguilar, huwag mong isipin na laman mo lang ang malakas. Pinunasan ni Dudley Lynch ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at galit na sinabi. Isa ka lang Grandmaster. Wala kang karapatang makipaglaban sa isang half-step na martial marquee na tulad ko. Kahit napaligsahan ng laman, hindi ako natatakot sa iyo. Pagkatapos ng dagandong ni Dudley Lynch, mas naging dalisay ang itim na liwanag sa kanyang katawan. Kahit sa malayo, ramdam na ramdam ng isa ang lamig ng kanyang katawan. Tinitigan ni Bobby Aguilar ang itim na figure at munition, ano ito? Nagpapahid ka ba ng tae sa buong katawan mo? Hindi pinansin ni Dudley Lynch ang pang-iinsulto ni Bobby Aguilar at, pagkatapos ng isang malakas na sigaw, direktang sinugod si Bobby Aguilar. Sa tingin mo makakalaban mo ako ng laman sa laman. Dapat may tiwala ka talaga. Malamig na sumangot si Bobby Aguilar, hindi na nag-aksaya pa ng oras, at agad na sinugod si Dudley Lynch. Klang-klang-klang. Ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa pinakadalisay na anyo ng pisikal na banggaan. Ang sunod-sunod na nakakatakot na pagsabog, tulad ng napipintong kulog, ay patuloy na tumunog sa himpapawid. Ang mga itim at gininto ang ilaw ay magkakaugnay, ang kanilang matinding bilis ay nagpapahirap sa pagkuha. Nabahira ng dugo ang langit, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng epekto ng dalawa, ang mga nakapalibot na burol ay nabasag, at ang ilog ay nagsimulang sumangga. Napatulala at napalunok ng laway ang mga taong nanunood ng labanan. Isang hindi kapani-paniwalang sagupaan ng kapangyarihan. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang labanan sa ganitong antas. Boom! Sumabog ang itim na kamao ni Dudley Lynch sa dibdib ni Bobby Aguilar, dala ang napakalaking aura na nagpa-atres kay Bobby. Kasabay nito ang paglapat din ng kamao ni Bobby sa mukha ni Dudley.
Sa sumunod na segundo, muling sumabog ang magkabilang panig, na naglunsad ng kanilang ikalawang pag-atake. Mamatay. Umungol si Dudley, na ginawang isang higanteng dragon ang itim na ilaw na sumugod kay Bobby ng may galit na ugong. Para hindi madaig, agad na pinaandar ni Bobby ang Absolute Beginning Sacred Fist, na inindayog ang kanyang buong kamay sa isang buong bilog. Boom! Ang napakalaking banggaan ay nagpa-atras kay Bobby ng ilang hakbang. Tumalsik ang dugo sa bibig niya. May mga bitek na lumitaw sa katawan ni Bobby, at ang gininto ang liwanag ay tila medyo lumabo. Maging si Bobby mismo ay hindi inaasahan na magiging dehado sa isang banggaan lang ng kanilang pisikal na katawan. Ang agwat sa pagitan ng isang Grandmaster at isang kalahating hakbang na Martial Marquis ay talagang isang malawak na bangin, bulong ni Bobby, na nakatitig kay Dudley na lumulutang sa hangin. Kung magka-level sila, matatalo ni Bobby si Dudley sa isang pitik lang ng palso. Gayunpaman, sa isang maliit na hakbang lamang sa pagitan nila, ang kanilang lakas ay lubhang nagkakaiba. Malamig na tumitig kay Bobby, sinabi ni Dudley, "Ito lang ba ang mayroon ka? Parang walang espesyal." Tinitigan ni Bobby si Dudley sa himpapawid at same time na sinabi, "Kung kalahating hakbang ako sa Martial Marquis, maaari kitang patayin sa loob lamang ng 3 paghinga." Nag-iba ang ekspresyon ni Dudley, bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Kahit ayaw niyang aminin, totoo ang sinabi ni Bobby. Bilang isang Grandmaster, ang pakikipaglaban sa lawak na ito ay napuno na ng takot si Dudley. Kung si Bobby ay pumasok sa kalahating hakbang na Martial Marquis realm, malamang na walang kapangyarihan si Dudley na lumaban. "Tiyak na dahil dito, hindi ako papayag na mabuhay ka," sabi ni Dudley, na pinaikit ang kanyang mga mata. Gaano ka man kalakas sa half-step Martial Marquis, wala itong silbi, dahil, hinding-hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Habang umuungol si Dudley, nagsimulang kumulo ang kanyang katawan. Pagkatapos, ang itim na liwanag na tumatakip sa kanya ay nagsimulang magsalubong sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling natipon ang enerhiyang ito, nagsimulang manginig ang lupa. Isang banal na aura ang kumalat mula sa itim na liwanag, at walang nakakaalam kung anong pamamaraan ang ginagamit ni Dudley, dahil hindi ito nagmula sa pamilyang He. Ang 4 na simbolo ng demonyong selyo mula sa nakalipas na mga siglo. Si Jackson Harris, na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito, ay biglang nagsalita. Nang marinig ito ng disipolo, mabilis na nagtanong, "Guro, ano ang 4 na simbolo ng demonyong selyo?" Mataimtim na sinabi ni Jackson Harris, "Nakita ko ang mga talaan ng pamamaraang ito sa mga paglalakbay ko ilang taon na ang nakararaan. Ang kumpletong 4 na simbolo ng demonyong selyo ay sinasabing pinipigilan ang lahat, na umaabot ng 1,000 milya, at babasagin ang anumang mahawakan nito." So ibig sabihin matatalo si Bobby? Excited na tanong ng disipolo. Umiling si Jackson Harris at bumulong, "Sa anumang kaso, hindi ito maganda." Habang nagsasalita siya, nagsimulang mag-iba ang aura ni Jackson Harris. Nang makita ito, ang disipulo ay sabik na nagsabi, "Guro, nangako kang hindi makikialam." Ibinuka ni Jackson Harris ang kanyang bibig, na punit at nag-aalinlangan, at tuluyang hamupa ang kanyang aura. Ang itim na liwanag sa kalagitnaan ng hangin ay namumuo pa rin, na parabang kumukuha ito ng enerhiya mula sa mundo mismo. Ang malakas na presyon ay naging sanhi ng patuloy na pagsusuka ng dugo ng mga tao. Ang ilan ay dinurog hanggang sa mamatay sa mismong lugar ng napakatinding puwersa. Kahit si Bobby ay nakaramdam ng matinding pressure, ang kanyang katawan ay walang humpay na nanginginig. Ang nakakatakot na kapangyarihan na ito ay tila isang walang katapusang karagatan, na nagdulot ng pakiramdam ng pag-atres na bumangon sa puso ni Bobby. Splash! Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga kadena ang umusbong mula sa lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby. Ang mga kadena na ito ay tila nagmula sa 9 Netherworld Hell, mahigpit na nagbubuklod kay Bobby, kaya hindi siya makagalaw. "Dahil hindi ako makakatakas, kailangan ko na lang itong tiisin," huminga ng malalim si Bobby. Isang banal na selyo ang lumitaw sa kanyang noo, tahimik na nagsasaad ng isang pamamaraan.
Ang kanyang katawan ay kumikinang sa ginto, na para bang siya ay gumaganap ng isang lihim na pamamaraan. Ang nakapalibot na aura ay nagsalubong sa katawan ni Bobby, na naging sanhi ng paglaki ng kanyang laman. Ito ba ang cosmic form? Lumiit ang mga mag-aaral ni Jackson Harris, na para bang may napagtanto siya. Kabanata 465. Ang mga mata ni Jackson Harris ay puno ng pagkabigla, kahit na medyo naguguluhan. Maging ang kanyang alagad sa tabi niya ay napabulalas sa pagtataka, "Guro, ano ang nangyari?" Hindi pa kita nakita sa ganitong estado. Hindi sumagot si Jackson, nanatiling nakatutok ang mga mata sa direksyon ni Bobby Aguilar. Lalong lumakas ang aura sa paligid ni Bobby Aguilar, at ang limang kulay na ningning na umiikot sa kanyang paligid ay lumikha ng matinding kaibahan sa itim na liwanag sa gitna ng hangin. Crash! Sa wakas, isang malakas na ingay ang sumabog, at ang figure ni Bobby Aguilar ay biglang namamaga. Noong una mga 5 feet 9 inches lang ang taas, ngayon ay pumailan lang siya sa halos 10 talampakan. Sa isang sulyap, para siyang higanti. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ningning ay nanimbalik kay Bobby Aguilar, at ang kanyang katawan ay kinulayan muli ng isang layer ng gintong dilaw. Ito talaga ang cosmic form. Lalong napuno ng pagtataka ang mga mata ni Jackson Harris. Cosmic form. Ano iyon? Nagtatakang tanong ng kanyang alagad. Walang sinabi si Jackson, tinitigan si Bobby Aguilar saglit bago umiling at mapait na tumawa, "Hindi ka panipaniwala." Habang lumalawak ang anyo ni Bobby Aguilar, lumalakas din ang kanyang aura. Gayunpaman, ang cosmic form ay pangunahing nagpahusay sa kanyang pisikal na katawan. Sa sandaling ito, ang pisikal na katigasan at lakas ni Bobby ay parehong nakatanggap ng malaking tulong. Anong klaseng kalokohan ito? Malinaw na hindi nakita ni Dudley Lynch ang gayong pamamaraan. Ngumisi siya, lahat ng showboating, walang kwentang pamamaraan lang para sa isang langgam. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, ang kanyang malamig na mga mata ay nakatitig sa itim na ningning sa kamay ni Dudley Lynch, isang kislap ng lamig na kumikinang sa kanyang mga mag-aaral. Kagalang-galang na Fifth Mountain, bumangon ka. Pagkatapos, sa isang malakas na sigaw mula kay Bobby Aguilar, ang Venerable Fifth Mountain ay nakabitin ng direkta sa itaas. Gamit ang mahiwagang artifact, Divine Dragon Power, at Divine Rank Tactics, ang lakas ni Bobby Aguilar ay umabot sa hindi maarak na antas. Ano sa lupa ang bagay na ito? Nagsimula na ring magbulungan ang mga nanunood. Alam ko ang ilang mga pamamaraan na nagpapalaki sa katawan, ngunit ang mga epekto nito ay tila hindi masyadong makabuluhan. Lahat sila ay tahol at walang kagat. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa laki kundi sa lakas ng loob. Bagamat lumaki ng husto ang laki ni Bobby Aguilar, tila hindi sapat ang paglaki ng kanyang aura. Sa kabaligtaran, ang itim na ningning na ginamit ni Dudley Lynch ay nagtanim ng mas malaking takot sa lahat. Kahit sa malayo, ramdam na ramdam nila ang malakas na hangarin sa pagpatay na nagmumula rito. Bobby Aguilar, ngayon ang araw na mamatay ka. Umungol si Dudley Lynch, walang awa na ibinato ang itim na ningning sa kanyang kamay kay Bobby Aguilar. Sa sandaling ito ay itinapon, naramdaman ng lahat ang kanilang mga puso na nanginginig. Para bang isang meteorite ang nahulog mula sa langit, na may dalang matinding pressure. Puff! Kahit na ang peak form of Grandmaster ay hindi nakayanan ang puwersang ito, nagbubuga ng dugo sa lugar. Para naman sa mga ordinaryong Grandmaster, napaluhod sila, nakikibaka sa mapang epong sensasyon. Splatter! Ang ilan ay sumabog pa sa ulap ng dugong ambon, no at aquatic sa lugar. Nang makita ito, agad na ikanaway ni Jackson Harris ang kanyang palad, at isang banayad na puwersa ang nagpoprotekta sa lahat ng nasa paligid niya. Balik ka! Kung mamatay ka, huwag mong sisihin ang iba. Napag-alitan ang alagad ni Jackson Harris. Nang marinig ito, ang mga tao ay mabilis na umatras ng ilang daang metro, nag-iingat na baka mahuli sila sa labanan. Boom! Ang itim na ningning ay nagbago sa isang spherical na hugis, na nagdadala ng napakalaking presyon, na lumiligid patungo kay Bobby Aguilar. Seryoso ang mukha ni Bobby Aguilar, nakaumbok ang kanyang mga kalamnan,
at bawat pulgada ng kanyang laman ay may mapangwasak na puwersa na kayang basagin ang mga bundok at ilog. Halika! Umungol si Bobby Aguilar, itinaas ang dalawang kamay para harapin ito ng direkta. Ang batang ito ay talagang direktang humaharap dito. Baliw ba ang lalaking ito? Kahit sa ganoong kalayuan, pakiramdam ko ay dinudurog ang aking mga buto, at nakaharap pa rin siya rito. Mr. Aguilar. Si Conrad Schroeder at ang iba ay sabay-sabay na sumigaw. Boom! Sa wakas, bumangga ang itim na ilaw sa mga kamay ni Bobby Aguilar. Sa isang iglap, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby ay sumabog at naging isang tumpok ng mga guho. Sa ilalim ng pressure na ito, ang mga binti ni Bobby ay patuloy na lumubog, at ang lupa ay puwersahang idiniin sa isang malaking hukay. Kung titingnan ang eksenang may peklat, hindi napigilan ng lahat na mapabuntong hininga. Ang itim na ilaw ay patuloy pa rin sa pagpindot, lahat ng mas malapit dito ay naging pinong pulbos, at maging ang tubig ng Yago Lake ay agad na sumangga. Walang silbi. Ngumisi si Dudley Lynch. Gayunpaman, kapuri-puri na nagtagal ka ng ganito. Ang pressure na ito ay lampas sa imahinasyon, at ang katawan ni Bobby ay tila marahas na pinisil, na umaagos ng bakas ng dugo. Bitik. Sa bandang huli, hindi na kinaya ng kanyang katawan, at ang kanyang mga buto ay tumusok sa kanyang mga balikat, nakalantad sa hangin. Nang makita ang mga puting buto, namutla ang mukha ng lahat. Galit na umungal si Bobby Aguilar, ang kanyang mga kamay ay desperadong sumusuporta sa itim na liwanag. Ang kanyang mga binti ay kumikinang ng maliwanag, at sa isang iglap, talagang nagawa niyang itulak ang liwanag pabalik. Hey, sobra ang pagpapahalaga sa sarili mo. Malamig na sumangot si Dudley Lynch, at sa paghawak ng kanyang palad, muling sumikat ang itim na liwanag. Bumagsak muli ang katawan ni Bobby, at sa pagkakataong ito, may mga bitik sa mga buto ng kanyang mga binti. Hindi na niya kaya. Hindi kaya ng katawan niya. May mataimtim na sinabi. Nakakamangha na siya ay nakahawak ng ganito katagal. Pambihira talaga si Bobby Aguilar. Sa Grandmaster Realm, pinilit niya si Dudley Lynch sa ganitong lawak. Siya ay isang tao na karapat-dapat igalang. Kahit na inaasahan na nila ang kaunos-lunos na wakas ni Bobby, sa sandaling ito, kinilala siya ng lahat. Bitik. Dumaan ang liwanag sa mga kamay ni Bobby, tila nilalamon siya. Sa sandaling ito, kahit na ang mukha ni Jackson Harris ay nagpakita ng isang pahiwatig ng solemnidad. Patuloy na bumagsak ang liwanag, at hindi nagtagal, mahigit kalahati ng katawan ni Bobby ang nilamon ng liwanag. Mr. Aguilar, namutla ang mukha ni Edward Green, nababalot ng sakit ang kanyang malamultong mukha. Sa wakas, nilamon ng liwanag ang buong katawan ni Bobby. Nabalot ng katahimikan ang eksena, at ang matigas na gintong liwanag ay ganap na nawala sa kawalan. Sa sandaling lamunin ng apat na simbolo ng demonyong selyo, wala nang takasan. Sayang naman. Marahan na napabuntong hininga si Jackson Harris. Pamilyar siya sa apat na simbolo ng demonyong selyo, na isang kakaibang kasanayan sa paglilinang. Hanggat nalampasan ang level ng caster ang kalaban, madudurog sila sa pagpindot. Nakayanan man ng kalaban ang pressure sa pamamagitan ng swerte, lalamunan pa rin sila. Sa sandaling nilamon, wala man lang kahit katiting na pagkakataong makatakas. Kung mayroon lamang siyang kaunting oras, siya ay naging isang tao na maaaring pukawin ang mundo. Sa sandaling ito, maging ang alagad ni Jackson Harris ay bumantong hininga para kay Bobby. Tara na. Ikan-away ni Jackson Harris ang kanyang kamay. Oo, Master. Tumango ang kanyang alagad, naghahanda ng umalis. Napabuntong hininga din ang mga nanunood, he ultimately fell short due to his level. Bagamat natalo, karapat-dapat siyang parangalan. Ang pangalan ni Bobby Aguilar ay maaalala magpakailanman. Oras na para pumunta. Tapos na ang lahat. Nang ang lahat ay tatalikod na at aalis, biglang lumitaw ang isang bitik sa itim na bola ng liwanag. Sinabayan ng dagandong, lumitaw ang isang gintong liwanag mula sa bitik ng itim na bola. 1, 2, 3. Hindi mabilang na makikinang na sinag ang tumagos sa itim na bola,
nagniningning na parang kabilugan ng buwan sa madilim na gabi, na nagliliwanag sa buong kalangitan. Paano ito posible? Sa sandaling ito, maging ang mukha ni Jackson Harris ay puno ng pagkabigla. Kabanata 466. Nagulat ang mga taong aalis na sa eksenang ito. Huminto sila, lumingon, at mas lalong lumakas ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Boom! Isang malaking pagsabog ang sumabog, at ang itim na liwanag na globo ay nagsimulang maghiwa-hiwalay sa sandaling ito. Kaluskos. Ang tinaguriang hindi matatakasan na Four Symbols Demonic Seal ay talagang nakakabasag ng pira-piraso. Sa ilalim ng ningning na ito ay ang walang kamatayang katawan ni Bobby Aguilar. Sa ilalim ng cosmic form, si Bobby Aguilar ay parang isang hindi natalo na war god, na nagniningning sa liwanag ng pananampalataya sa madilim na gabi. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, malamig na nakatitig kay Dudley Lynch. Ang diskarteng ito ay talagang nagbigay sa akin ng isang mahirap na oras. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugong umaagos sa gilid ng kanyang bibig at malamig na nagsalita. Kung hindi dahil sa Divine Dragon Power, baka namatay na talaga siya dito ngayon. Ang agwat sa pagitan ng peak form ng Grandmaster at ng kalahating hakbang na Martial Marquis ay masyadong pinalaki. Kahit na may Divine Dragon Power, Venerable Fifth Mountain, at Divine Rank Tactics, halos mamatay si Bobby Aguilar sa Four Symbols Demonic Seal na ito. Paano ito posible? Namutla ang mukha ni Dudley Lynch. Ang Four Symbols Demonic Seal ang kanyang trump card. Ngayon na kahit ang selyo ay nasira, ano pang mga galaw ang makakapigil kay Bobby Aguilar? Grandmaster ka lang, paano ka magkakaroon ng ganyang lakas? Umuungal si Dudley Lynch nang hindi sinasadya. Ngumisi si Bobby Aguilar, sabi ko sayo, kapag pumasok ako sa kalahating hakbang na Martial Marquis, ang papatayin ka ay makakahinga lang ng 3 beses. Ang pahayag na ito ay narinig ng lahat. Walang nag-alinlangan sa pagiging tunay nito. Ang pagpilit ni Bobby Aguilar kay Dudley Lynch sa ganoong antas sa kaharian ng Grandmaster ay naipaliwanag na ang lahat. Ako na ngayon. Hinimok ni Bobby Aguilar ang cosmic form at malamig na nagsalita. Ang napakalaking figure ay nagdulot ng matinding pang-aapi, na halos umabot kay Dudley Lynch bago sila kumurap. Si Dudley Lynch ay natural na ayaw at ibinaba ang kanyang mga kamao, sinusubukan ng isang desperadong pag-aagawan. Ngunit sa ilalim ng cosmic form, gaano kalakas ang katawan ni Bobby Aguilar? Paano maihahambing ni Dudley Lynch? Sa sandaling iyon nang magkadikit sila, diretsyong nabasag ang mga buto ni Dudley Lynch. Natunton ang kanyang katawan ng isang parabola sa hangin at marahas na bumagsak sa lupa. Boom! Ikanaway ni Bobby Aguilar ang kanyang higanteng palad, at isang sinag ng maliwanag na liwanag ang sumugod patungo sa Yago Lake. Sa isang iglap, isang napakalaking pagsabog ang naganap sa Yago Lake, na naging sanhi ng pagkasira ng buong lugar. Nagpumiglas si Dudley Lynch mula sa mga durog na bato, patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Halos madurog ang kanyang katawan, at ang kalahati ng kanyang katawan ay pumutok sa pira-piraso. Sa ilalim ng gayong matinding pinsala, wala nang kakayahang lumaban si Dudley Lynch. Bobby Aguilar, ako. Kailangan kitang patayin. Galit na umungal si Dudley Lynch. Ngunit ito ay isang walang lakas na galit. Bilang tugon, nakatanggap lamang siya ng isang napakalakas na suntok. Boom! Halos gumuho ang mga buto ni Dudley Lynch, at ang dagwang mukha nito ay halos hindi na makilala sa ilalim ng dugo. Natahimik ang eksena, at lahat ay nakatingin sa pangyayaring ito, tila hindi makapaniwala na totoo ito. Isang Grandmaster. Tinatalo ang kalahating hakbang na Martial Marquis. Ito ba ang unang pagkakataon sa kasaysayan? Kahit sina Jackson Harris at Ignacio Burke ay hindi magawa. Si Jackson Harris mismo ay bahagyang napabuntong hininga, kung pilit kong pinipigilan ang aking paglilinang hanggang sa Grandmaster pick, hindi rin ako magiging kalaban ni Bobby Aguilar. Napakagandang tanawin kung siya ay tumuntong sa kalahating hakbang na Martial Marquis. Kung papasok siya sa Military Marquis realm, dapat ay wala sa mundong ito ang makakapigil sa kanya. Ang mataas na papuri ay nagdulot ng pagkagulat sa mga alagad.
Bagamat ilang beses nang pinuri ni Jackson Harris si Bobby Aguilar, hindi siya kailanman nagsabi ng anumang bagay na labis na labis. Bobby Aguilar, karapat-dapat kang mamatay. Mula sa malayo, gumapang si Dudley Lynch mula sa mga guho. Siya, ang una sa potential rankang, ay nahulog sa ganoong estado. Nang tumuntong sa kalahating hakbang na martial marquee, naisip ni Dudley Lynch na maaari niyang ibaluktot ang kanyang mga kalamnan at maging numero unong pamilya sa Central China. Ngunit hindi niya inaasahan na sa kanyang paglipat, natalo siya, at sa isang grandmaster sa gayon. Ang lahat ng kanyang mga plano ay walang kabuluhan. Umalis ka, kung magpapatuloy ka, mamamatay ka dito. Ang namamaos na boses ay umalangaw sa isip ni Dudley Lynch. Si Dudley Lynch ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, galit na nakatitig kay Bobby Aguilar, hindi sinasadyang sinabi, hindi ako susuko ng ganoon kadali, Bobby Aguilar. Papatayin kita maya-maya. Natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Nasunog ni Bobby Aguilar ang kanyang vital essence at dugo, biglang nanginginig ang kanyang gintong katawan, at isang nakakatakot na aura ang nagpalipad kay Dudley Lynch. Si Dudley Lynch ay hindi na naglakas loob na sumabit pa, siya ay mahinang umungol, na parang gumagawa ng ilang pamamaraan. Pagkatapos, isang parang watawat na mahiwagang artifact ang lumitaw sa kanyang kamay. Isa itong space teleportation artifact muli. Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, naalala na ginamit ni Dudley Lynch ang paraan para makatakas noong nakaraan. Ngayon, baka makatakas na naman siya. Nakilala rin ni Jackson Harris ang bandila sa kamay ni Dudley Lynch at umiling. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, bahagyang nakapikit, ang kanyang napakalaking figure ay kahawig ng isang bakal na tore. Ilang saglit lang, ang ginintoang liwanag sa kanyang katawan ay nagsimula ng mag-ipon sa kanyang palad. Nagsimulang lumabo ang ilaw sa kanyang katawan, at sa kamay ni Bobby Aguilar, biglang may mga hibla ng gintong liwanag. Susubukan ko rin ang iyong 4 symbols demonic seal. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang ginintoang liwanag at ang sulok ng kanyang bibig ay nakakurba sa isang malamig na ngiti. Nang makita ito, lahat ay natigilan. Gagamitin ba ni Bobby Aguilar ang pamamaraan ni Dudley Lynch para manatili siya rito? Siya! Magagamit din niya ang 4 symbols demonic seal. Gulat na sigaw ng alagad ni Jackson Harris. Si Jackson Harris na katabi niya ay nakatitig din sa eksenang ito. Puno ng pagtataka ang matanda niyang mukha, kahit na may halong pananabik. Napakaraming sorpresa at hindi maisip na sandali ang naidulot sa kanya ng binata na si Bobby Aguilar. Hindi, may mali, noon lang, may napansin si Jackson Harris. Nagulat siyang napabulalas, Bobby Aguilar, natututo siya kaagad. Natututo ito on the spot. Anong ibig mong sabihin? Saglit na hindi naintindihan ng disipulo ang ibig sabihin ni Jackson Harris. Nagtatakang sabi ni Jackson Harris, hindi niya alam ang 4 symbols demonic seal. Hinuha niya ito mula sa pamamaraan ni Dudley Lynch on the spot. Upang matukoy ang gayong pamamaraan sa napakaikling panahon. Talagang umiiral ba ito? Ikaw. Paano mo rin malalaman ang 4 symbols demonic seal? Tiningnan ni Dudley Lynch ang eksenang ito, pumuti ang kanyang mukha. Malamig na tumawa si Bobby Aguilar at sinabing, ayoko. Natutunan ko lang sa iyo. Pero kung gumagana man o hindi, hindi ko pa alam. Sa kumpirmasyon mula kay Bobby Aguilar, ang mga tao ay ganap na natigilan. Kabanata 467. Talagang natutunan ni Bobby Aguilar ang diskarteng ito sa lugar. Si Dudley Lynch ay hindi kapani-paniwalang nabigla sa kanyang puso. Kinailangan siya ng ilang taon upang maunawaan ang 4 na simbolo ng demonyong selyo, ngunit kailangan lang ni Bobby Aguilar ng maikling panahon. Buzz! Lumaki ng lumaki ang ginintoang kinang sa palad ni Bobby Aguilar, at tuluyang hamupa ang ginintoang liwanag sa kanyang katawan. Habang itinutulak pasulong ang palad ni Bobby Aguilar, lumiwanag ang liwanag patungo kay Dudley Lynch. Sa sandaling magkadikit sila, naramdaman ni Dudley Lynch ang bigat ng 10,000 June sa kanyang mga balikat. Nagmamadali siyang gumamit ng mahiwagang artifact para labanan ang ningning. Bitek.
Gayunpaman, ang mahiwagang artifact ay direktang nabasag, at ang ningning ay patuloy na bumababa. Walang pagpipilian si Dudley Lynch kundi ang patuloy na magtapon ng mga mahiwagang artifact. 1, 2, 3. Maraming mga mahiwagang artifact ang nabasag lahat ng kumikinang na aura, at hanggang sa kinuha ni Dudley Lynch ang clay pot ay sa wakas ay nakayanan niya ang ningning. Hindi man napigilan ng liwanag si Dudley Lynch, mabilis nitong nilamon ang kanyang katawan. Ang ginintoang kinang ay kumikinang sa kadiliman, at lahat ay matamang nakatitig sa tagpong ito. Ganoon din si Bobby Aguilar, na bahagyang pumikit, ngunit pagkatapos ay umiling. Tapos, ngayon ko lang natutunan, at kulang pa sa luto, bulong ni Bobby Aguilar. Ang mga tao ay tumingin kay Bobby Aguilar ng may pagtataka, na tila hindi naiintindihan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Splash! Sa sandaling iyon, biglang nabasag ang liwanag. Ang lumitaw sa harap ng lahat ay isang itim na butas. Saglit lang lumitaw ang butas at mabilis na nawala. Para naman kay Dudley Lynch, wala na siyang mahanap. Nakatakas pa rin siya. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Bobby Aguilar ang apat na simbolo ng demonyong selyo at sinubukan lamang itong gamitin, kaya natural na maraming butas. Kung hindi magkakaroon ng pagkakataon si Dudley Lynch na makatakas. Ang isang kalahating hakbang na martial marquee ay talagang itinaboy ng isang grandmaster. Talagang natalo si Dudley Lynch sa kaunos-lunos na paraan, napakahalimaw ni Bobby Aguilar. Kung ang batang ito ay pumasok sa kaharian ng kalahating hakbang na martial marquee, maaari bang pigilan siya ng sinuman? Akala nila noong una ay halos walang pagkakataon si Bobby Aguilar na manalo laban kay Dexter Blair, ngunit ngayon ay tila nagbago ang kanilang mga opinyon. Kung si Bobby Aguilar ay pumasok sa kalahating hakbang na martial marquee realm, ang matatalo ay maaaring si Dexter Blair. Tara na! Kinaweyan ni Jackson Harris ang kanyang kamay at tumalikod na para umalis. Lumapit ang iba pang mga tao at binati si Bobby Aguilar. Mr. Si Aguilar ay tunay na walang kapantay sa mundo. Ang unang tao sa kasaysayan na itinaboy ang kalahating hakbang na martial marquee na may kapangyarihan ng isang grandmaster. Mr. Si Aguilar ay isang tunay na banal na nilalang. Mula sa malayo, may video camera na nakaturo kay Bobby Aguilar. Malayo ang layo ng camera at nakakakuha lang ng malabong silhouette. Tumingin si Bobby Aguilar sa direksyon ng camera at dahan-daang sinabi, "Balak kong magtatag ng sarili kong sekta. Kung interesado ka, pwede mo akong hanapin." Ang ideyang ito ay namumuo sa puso ni Bobby Aguilar sa mahabang panahon, at ngayon ang perpektong pagkakataon. "Nangangako akong bibigyan ka ng sapat na mapagkukunan," dahan-daang sabi ni Bobby Aguilar. "Hanggat ang iyong talento ay hindi masyadong mahirap, maaari kitang maabot ang antas ng Grandmaster sa loob ng 1 taon." Nang marinig ito, hindi mabilang na mga tao ang agad na naakit. Upang maabot ang antas ng Grandmaster sa 1 taon. Ang bilis na ito ay hindi maririnig kahit para sa mga nangungunang sekta at maharlikang pamilya, tama ba? Mr. Aguilar, totoo ba ang sinasabi mo? May sabik na tanong. Bahagyang tumanggo si Bobby Aguilar at sinabing, "Siyempre totoo." Nagmamadaling pumasok si Edward Green at sinabing, "Mr. Si Aguilar ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. At mayroon siyang Purple Spirit Fire. Ang kanyang mga salita ay ginagarantiyahan." Gayunpaman, walang sino man ang sabik na gumawa ng desisyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga salita ni Bobby Aguilar ay maaaring hindi mapagkakatiwalaan. Bukod dito, marami siyang kaaway. "Mr. Aguilar, isa sa alang-alang namin ang iyong alok at babalikan ka." Sunod-sunod na sabi ng crowd. Natural na hindi sila pipilitin ni Bobby, kaya bahagya siyang tumanggo at sinabing, "Sige." Matapos iwanan ang pangungusap na iyon, tumingin si Bobby kina Edward Green, Sofia Carillo, at Conrad Schroeder. "Let's go," sabi ni Bobby. Tumango ang grupo, at sumunod kay Bobby palayo sa Yago Lake. Si Dudley Lynch ay tumakas ng 12-dosenang milya bago naglakas loob na huminto at magpahinga. Itong si Bobby Aguilar. Hindi dapat siya paegang mabuhay. Masakit na sabi ni Dudley.
Alam na niya ang sikreto ng hydrating tower. The hydrating tower. Baka hindi naligtas. Umalangaw-ngaw ang paos na boses sa isip ni Dudley. Kinagat ni Dudley ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, ang hydrating tower ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ni Bobby. Kung hindi ko ito makukuha, iaanunsyo ko ito sa mundo. Gusto kong makita kung anong klaseng kakayahan mayroon si Bobby para mapanatili ang hydrating tower. Kumukulo na ang galit ni Dudley. Noong una ay binalak niyang gamitin si Bobby bilang stepping stone para sabihin sa mundo na pumasok siya sa half-step martial marquee realm. Ngunit hindi niya inaasahan na ang resulta ay makakatulong sa iba. Hindi lamang siya nabigo sa pagtatatag ng kanyang awtoridad, ngunit siya rin ay naging isang biro. Ang kalahating hakbang na martial marquee ay natalo sa isang grandmaster, baka ikaw ang una sa kasaysayan. Muling umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang paos na boses. Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Dudley. Bobby Aguilar, teka lang, kung hindi kita papatayin, I swear hindi na ako magiging tao. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Dudley. Sa mga oras na ito, umuugong din ang martial arts forum. Ang video ay kumalat sa buong forum, na halos lahat ay tinatalakay ang mahusay na labanan. Tinalo ni Bobby Aguilar, sa Grandmaster Pick form, si Dudley Lynch, isang record na nagpa-refresh ng pangunawa ng mga tao. Ang Bobby Aguilar na ito ay palaging nagdadala sa amin ng mga sorpresa. Oo, ang unang pumipilit na umakyat sa hagdanan patungo sa langit, ang unang humamon sa maharlikang pamilya ng Capital City, at ang unang nakatalo sa isang kalahating hakbang na martial marquee sa Grandmaster's realm. Ngayon sa tingin ko ang dapat matakot ay si Dexter Blair, di ba? Hahaha. Ang pamilya Blair sa Capital City. Sa oras na ito, ang mag-ama ay nakaupo sa pag-aaral, na mukhang sobrang madilim. Dudley, ang basurang ito, talagang nawala. Malamig na sabi ni Riley Blair. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Dexter at malamig na sinabi, natalo ni Bobby Aguilar ang isang kalahating hakbang na martial marquee sa Grandmaster's realm. Sa tingin mo pa ba hindi siya worth mentioning? Sinabi ni Dexter na hindi sinasadya, Tay, anong mga kwalifikasyon ang mayroon si Dudley na ihambing sa akin? Pagkarinig nito, sinampal ni Riley ang mukha ni Dexter. Ignorante. Kahit na hindi mo kalaban si Dudley, gaano ba talaga kalaki ang gap sa inyong dalawa? Malamig na sabi ni Riley. Kung si Bobby ay pumasok sa kalahating hakbang na martial marquee realm bago ang ika-9 ng Setyembre, sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang manalo? Ibinuka ni Dexter ang kanyang bibig ngunit hindi makapagsalita. Gaya ng sinabi ni Riley, kung talagang pumasok si Bobby sa kalahating hakbang na martial marquee realm, ang maaaring matalo sa huli ay ang kanyang sarili. Sisimulan ko ang aking closed-door training ngayon. Biglang tumayo si Dexter. Bago ang ika-9 ng Setyembre, susubukan kong makapasok sa martial marquee realm. Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumalikod si Dexter at iniwan ang pamilya Blair, dumiretso sa Capital City Martial Arts Association. Natahimik si Riley, naningkit ang mga mata habang bumubulong, kailangan nating gumawa ng ilang hakbang ngayon, hindi natin hahayaang lumaki si Bobby. Capital City, Pamilya Taylor. Tumayo sa tabi niya ang military advisor ni Keelan Taylor. Hawak niya ang isang mobile phone sa kanyang kamay, at ang video na nagpe-play sa telepono ay ang pakikipag-away ni Bobby kay Dudley Lynch. Kabanata 468. Sa panunood ng nilalaman ng video, medyo hindi natural ang ekspresyon ni Keelan Taylor. Mr. Taylor, Bobby Aguilar is already out of our control, sabi ng military advisor sa gilid. Huminga si Keelan Taylor ng kanyang tabako at malamig na bumantong hininga, ang kanyang pag-unlad ay talagang mas mabilis kaysa sa naisip ko. Hindi lang ang kanyang pag-unlad. Umiling ang military advisor. Ang pinakamahalaga ay nanatalo niya, sa kanyang Grandmaster realm, ang isang kalahating hakbang na martial marquee. Nanatiling tahimik si Keelan Taylor. Siya mismo ay isa ring martial artist, kaya alam niya kung ano ang ibig sabihin ng gap sa pagitan ng pick ng Grandmaster realm at ng half-step na martial marquee.
Kung hahayaan natin ang binatang ito na pumasok sa kalahating hakbang na martial marquee realm, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip, sabi ng military advisor na napabuntong hininga. Napatingin si Keelan Taylor sa military advisor at napabuntong hininga, paano kung may talent siya sa martial arts? Isa lang siyang hamak na martial artist. Sa panahong ito, ang kapangyarihan ay hindi na itatag sa pamamagitan lamang ng martial arts, kaya ko siyang gampanan na parang puppet sa isang pitik lang ng aking daliri. Ito ang tiwala ng kapital. Sa panahong ito, kahit gaano ka kahusay, mahirap makipaglaban sa kapital. Bumantong hininga ang military advisor at sinabing, Mr. Taylor, hindi ko itatanggi ang iyong iniisip, ngunit sa ngayon ay hindi nagbabanta si Bobby Aguilar sa posisyon ng pamilya Taylor. Ngunit naisip mo ba kung paano kung siya ay pumasok sa kalahating hakbang na martial marquee realm? O sa halip, kung siya ay tumungo sa kaharian ng military marquee, sino sa mundong ito ang maaaring saktan siya? Natawa si Keelan Taylor, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Sa panahong ito, ang hamak na martial artist ay hindi makakagawa ng kahit anong wave. Natahimik sandali ang military advisor bago sinabing, kung papasok siya sa half-step martial marquee realm, maaakit niya ang atensyon ng battle zone. Kung ang battle zone ay bibigyan siya ng isang opisyal na posisyon, na ginagawa siyang isang mataas na ranggo na opisyal ng hangganan, ang pamilya Taylor ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago siya guluhin. Walang sinabi si Keelan Taylor. Gaya nga ng sinabi ng tagapayo ng militar, kung talagang nasangkot si Bobby Aguilar sa mga awtoridad, hindi magiging madali ang hakbang laban sa kanya. Mayroon ka bang magandang ideya? Napatingin si Keelan Taylor sa military advisor at nagtanong. Sagot ng military advisor, malapit na ang kasal ni Miss Taylor. Huli na para gumawa ng anumang aksyon ngayon, kaya bakit hindi na lang hayaan ang mga bagay-bagay sa kanilang kurso? Nang marinig ito, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Keelan Taylor. Nagpatuloy ang tagapayo ng militar, kung si Bobby Aguilar ay magpapakita sa kasal, sa anumang pagkakataon. Hindi siya makakaalis sa capital city. Siyempre, kung mapatay ni Mr. Blair si Bobby Aguilar sa lugar, iyon ang pinakamahusay. Tapos biglang binanggit ng military advisor, Mr. Taylor, sa tingin ko ang iyong anak ay maaaring hindi matakot kay Bobby Aguilar. Naturally, sa pamamagitan ng anak, ang tinutukoy niya ay ang anak ni Keelan Taylor, si Dominic Taylor. Sino ang kasalukuyang nangunguna sa mga chart ng henerasyon ng kabataan sa Pyro? Gayunpaman, umiling si Keelan Taylor, ang aking anak ay palaging walang malasakit sa mga alitan sa mundo, ayaw niyang lumahok sa mga ganitong uri ng labanan. Hindi napigilan ng military advisor na mapangiti ng mapait, sa insidenteng si Zeria Buchanan ay nasample ni Bobby Aguilar noong nakaraang pagkakataon, si Dominic Taylor ay hindi nag-voice out ni isang salita, pati na rin ang makisali sa ganitong uri ng pakikibaka. Kinaweya ni Keelan Taylor ang kanyang kamay, puntahan mo si Riley Blair na ihanda ng husto ang kanyang anak. Anuman ang mga pangyayari, si Bobby Aguilar ay dapat mamatay sa ika-9 ng Setyembre. Oo, Mr. Taylor, tumanggo ang military advisor. Bukod dito, ang mga pamilyang Blair at Taylor ay nagsimulang gumawa ng mga lihim na pagsasaayos upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Mula nang matalo ni Bobby Aguilar si Dudley Lynch sa Grandmaster Realm, ang pangalan ni Bobby Aguilar ay lubusang kumalat sa paligid. Nalaman ng maliliit at malalaking aristokratikong pamilya at sekta na may lumabas na henyo mula kay Chozel na tumalo sa kalahating hakbang na martial marquee sa Grandmaster Realm. Maging ang Martial Arts Forum ay nag-iisip tungkol sa lakas ni Bobby Aguilar nang siya ay tumuntong sa kalahating hakbang na martial marquee realm. Sa huli, naabot ng lahat ang isang pinagkasunduan. Kapag nakapasok na si Bobby Aguilar sa kalahating hakbang na martial marquee realm, hindi na siya mapipigilan. Sa oras na ito, nakaupo si Bobby Aguilar sa sala. Sa harap niya ay nakahiga ang isang babae na may lubos na perpektong figure. Guro, ano ang nangyari kay Miss Norton? Tanong ni Edward Green sa gilid. Umiling si Bobby Aguilar, sinabing, hindi ako sigurado. Lumapit si Sofia Carrillo, sinusubukang tingnan si Evelyn Norton, ngunit sa huli, umiling din siya.
Sofia, iwanan mo si Evelyn Norton sa iyong pangangalaga sa ngayon, sabi ni Bobby Aguilar kay Sofia Carrillo. Tumango si Sofia at sumagot, Master Aguilar, naiintindihan ko. Mr. Aguilar, saan ka pupunta? Bulong ni Edward Green. Nagsalita si Bobby Aguilar ng dalawang salita, paglilinang. Halos mahigit isang buwan na lang ang natitira hanggang ika-9 ng Setyembre, kinailangan ni Bobby Aguilar na pumasok sa kalahating hakbang na martial marquee realm bago iyon. Bukod dito, naroon din ang tikang time bomb ng Halcrone sect. Ang kanilang 10 kalahating hakbang na martial marquee ay maaaring hamampas anumang oras. Kung patuloy na mananatili si Bobby Aguilar sa Choiseul, tiyak na mahaharap siya sa problema. Baka kailangan ko munang malayo. As for exactly when I will return, hindi ko rin alam, Bobby Aguilar looked toward Sofia Carrillo and Edward Green. Kung may mangyari, maaari mong hanapin si Conrad Schroeder, o bumalik sa Divine Alchemist Pavilion. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Bobby Aguilar, pareho silang hindi naglakas loob na sumando pa, bagkus ay patuloy na tumatangu-tango ang kanilang mga ulo na parang nanunuot. Sa sumunod na pagkakataon, kinailangan ni Bobby Aguilar na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maabot ang kalahating hakbang na martial marquee realm. Sa sandaling iyon, sapat na ang kaharian ni Bobby Aguilar. Kung makakaipon siya ng sapat na chi o dark energy, hindi magiging isyu ang pag-abot sa kalahating hakbang na martial marquee. Pagkatapos pag-isipan ito, nagpasya si Bobby Aguilar na magtungo sa Dolan pansamantala. Ang Hydrating Tower ay nagtataglay ng malaking estratehikong kahalagahan, at bukod pa, tiyak na may mga lihim na nakatago sa loob ng Hydrating Tower. Ang isang tore lamang ay magiging ganap na imposibleng magkaroon ng mga epekto na katulad ng sa Enlightenment Tea. Noong nakaraan, dahil sa pagpindot sa oras, hindi nagawang matuklasan ni Bobby Aguilar ang mga lihim sa Hydrating Tower. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangan niyang alisan ng takip kung ano talaga ang itinatago ng Hydrating Tower. Hanua, Kango City. Bagamat malapit ito sa capital city, ibang-iba ang mga tanawin. At sa isang liblib na kapatagan sa Kango City, isang higanteng sekta ang nakatayo. Tinatawag itong isang sekta, sa katunayan, nagtrabaho ito sa parehong paraan na ginagawa ng isang kumpanya. Hindi lamang ito nagkaroon ng matatayog na skyscraper, ngunit mayroon din itong malawak na lupain. Ito ang Great Saint Sect, ang pinakamalaking sekta sa Hilaga, na binayaran ng Taylor family ng capital city. Sa loob ng sekta, isang binata ang nakaluhod sa lupa. Sa harap niya, sa isang napakalaking upuan na gawa sa dilaw na kahoy ng peras, isang matandang nakasot ang umiinom ng tsaa. Dudley Lynch, tinaguriang number 1 person of Central Plains, walang pakialam na sabi ng matanda. Naaalala ko minsan ang Great Saint Sect na nagbigay sa iyo ng imbitasyon, ngunit ito ay tinanggihan. Ngayon, natalo ka na kay Bobby Aguilar, at iniisip mo bang maghanap ng kanlungan sa ating Great Saint Sect? Tumayo si Dudley Lynch, umiling, at sinabing, Elder Foster, mali ang pagkakaintindi mo. Nandito ako sa pagkakataong ito para tulungan ang iyong dakilang Saint Sect. Nang marinig ito, isang bakas ng sama ng loob ang sumili sa mukha ni Elder Foster. Tulungan ang ating dakilang Saint Sect. Dudley Lynch, medyo minamalas mo ang iyong sarili, malamig na sabi ni Elder Foster. Si Dudley Lynch ay hindi nagmamadali. Bahagyang tumawa siya, sinabing, mayroon akong Dharma treasure na nagpapahintulot sa isa na madagdagan ang kanilang paglilinang sa maikling panahon. Parehong kami ni Bobby Aguilar ay umasa sa Dharma treasure na ito upang maabot ang kaharian na ito sa loob ng maikling panahon. Elder Foster, dapat mas malinaw mo kaysa sa akin kung ano ang ibig sabihin ng Dharma treasure na ito sa Great Saint Sect. Ipakita ang menu. Kabanata 469. Ang impormasyong inihayag ni Dudley Lynch ay natural na may malaking kahalagahan. Ngunit bilang isa sa mga matataas na miyembro ng Great Saint Sect, si Elder Foster ay hindi tanga. Ang kanyang mga aksyon ay hindi kapani-pani walang maingat. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Elder Foster, na kinusot ang kanyang mga mata.
Walang pakialam na sabi ni Dudley Lynch, hindi mo kailangang malaman. Kung ayaw mong maniwala sa akin, pwede kang magpanggap na wala akong sinabi. Pagkasabi noon, tumalikod si Dudley Lynch para umalis. Dudley Lynch. Sa sandaling iyon, biglang umungal si Elder Foster. Malamig niyang sinabi, sa tingin mo ba, dahil lang sa nakapasok ka sa kalahating hakbang na Martial Marquis stage, maaari mong hamunin ang aking Great Saint Sect? Lumingon si Dudley Lynch at bahagyang ngumiti, syempre wala akong intensyon. Alam na ang Great Saint Sect, bilang ang pinakamalaking sekta sa North, ay may Martial Marquis, hinding-hindi ako mag-iisip ng ganoon kabilis. Pero, tumingin siya sa paligid, Elder Foster, hindi ka Martial Marquis, tama. Bilang kapwa half-step Martial Marquis, hindi ako natatakot sa iyo. Kasunod nito, lumingalinga si Dudley Lynch sa paligid at nagpatuloy, at parang walang sinuman dito ang maaaring manggulo sa akin. Lalong nanlamig ang mukha ni Elder Foster. Tinitigan niya si Dudley Lynch at sinabing, huwag mong palakihin ang iyong sarili, binata. Pagkatapos ng kanyang mga salita, ibinaba ni Elder Foster ang kanyang palad, at isang mabangis na inner strength ang bumaril kay Dudley Lynch. Hindi nataranta o natakot si Dudley Lynch. Ngumuso siya at itinaas ang kamay para salubungin ito. Boom! Isang pagsabog ang umalangaw sa buong Great Hall. Ang hampas ng palad ni Elder Foster ay agad na sumangga. Isang mapagmataas na Dudley Lynch ang nagsabi, Elder Foster, hindi kita kapareha. Malamig na tugon ni Elder Foster, ang pagmamataas ay humahantong sa gulo, binata. Hindi ko nakikita ito sa ganoong paraan. Walang pakialam na sabi ni Dudley Lynch. Sa una, ang isang mapagmataas na Dudley Lynch ay may intensyon na magsimula ng kanyang sariling sekta, na gustong maging isang pag-iral na maaaring makipagkompetensya, o kahit na malampasan ang Great Saint Sect. Kahit natalo siya kay Bobby Aguilar, hindi nito binago ang kanyang ambisyon. Gayunpaman, tumawa si Elder Foster. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at dahan-daang sinabi, sa tingin mo ay dahil lang sa wala ang Martial Marquis, maaari kang kumilos ng mapanghamon sa Great Saint Sect. Nanatiling tahimik si Dudley Lynch, hindi kinukumpirma o tinatanggihan ang sinabi. Kung gayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit nagawa ng Great Saint Sect ang posisyon nito bilang numero 1 sekta sa North. Umuungal si Elder Foster, at biglang may sumikat na liwanag mula sa buong Great Hall. Mula sa bawat sulok ay naglabas ng matinding aura. Nakasabit ang mga sandata sa lahat ng 4 na sulok ng Great Hall. Pagdating ng pagpataw ng mga armas, agad na naramdaman ni Dudley Lynch ang napakalaking bigat, at, plop, lumuhad siya sa lupa. Sinubukan niyang lumaban, ngunit nalaman niyang hindi niya talaga kayang labanan ang puwersang ito, napakalakas nito. Ito ay isang Martial Marquis weapon, sumuko ka sa paglaban. Umalangaw ang isang namamaos na boses sa isip ni Dudley Lynch. Ang Martial Marquis weapon, sa kabila ng pagiging sandata ng isang Martial Marquis, ay naglalaman ng bakas ng presensya ng Martial Marquis. Ito ay isang bagay na hindi maihahambing ng kalahating hakbang na Martial Marquis. Arg! Lalong tumitindi ang pressure, parang madudurog ang katawan ni Dudley Lynch. Elder Foster, mali ako, sigaw ni Dudley Lynch sa desperasyon. Ikinaway ni Elder Foster ang kanyang kamay, at nagsimulang maglaho ang kumikinang na mga ilaw. Dudley Lynch, naiintindihan mo ba ang agwat sa pagitan ng ating mga lakas ngayon? Malamig na sabi ni Elder Foster. Si Dudley Lynch ay hindi nang ahas na tumugon. Alam niya na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging isang half-step na Martial Marquis at isang ganap na Martial Marquis. Ngunit hindi niya akalain na ang isang simpleng Martial Marquis weapon ay makapagpapatigil sa kanya. Kung sinadya ni Elder Foster na patayin siya, maaaring kitilin ng Martial Marquis weapon na ito ang kanyang buhay ng walang kahirap-hirap. Ito ang katangian ng paglilinang. Kung mas mataas ang ranggo, mas malaki ang pagkakaiba. Kung ang isang henyong Grandmaster ay may kakaibang talento, marahil ay maaari niyang talunin ang ibang mga Grandmaster.
Gayunpaman, wala pang nakarinig tungkol sa isang Grandmaster na kayang talunin ang isang kalahating hakbang na Martial Marquis. At ngayon, madaling supilan ng Martial Marquis weapon ang kalahating hakbang na Martial Marquis. Ang agwat sa pagitan nila ay maliwanag. Elder Foster, inaamin kong nagmamadali ako, yumuko si Dudley Lynch sa kanyang mapagmataas na ulo. Bahagyang bumantong hininga si Elder Foster, walang pakialam na sinabi, magsalita ka. Ano itong kayamanang binanggit mo? Dudley Lynch greeted kanyang mga ngipin, agad na isiwalat ang lahat. Nang marinig ito, ang mga mata ni Elder Foster ay hindi maiwasang kuminang sa interes. Totoo ba ang sinasabi mo? Nabahira ng excitement ang titig ni Elder Foster. Talagang totoo. Dudley Lynch iginiit. Saglit na natahimik si Elder Foster, pagkatapos ay nagutos, ipahanda kay Franklin Duarte ang koponan at agad na pumunta sa doon. Oo. Mabilis namang pumayag ang kanyang mga nasasakupan. Isang malalamig na kislap ang bumungad sa mga mata ni Dudley Lynch. Dahil hindi ko kayang angkinan ang hydrating tower, Bobby Aguilar, ikaw din. Napangisi si Dudley Lynch sa loob. Sa oras na ito, si Bobby Aguilar ay nakasakay sa isang flight papuntang doon. Habang nasa biyahe, inilabas niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa Lord of Medicine God Pavilion. Panginoong Pavilion Master, kailangan ko ng maraming halamang gamot. Iniisip ko kung matutulungan mo akong mag-isip ng paraan, isinulat ni Bobby Aguilar sa kanyang mensahe. Hindi nagtagal, dumating ang tugon ng Pavilion Master. Ito ay lubhang maikli, isang simpleng, okay. Nang makuha ang kasunduan ng Pavilion Master, nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar. Ang eroplano ay bumaril sa kalangitan. Makalipas ang halos 3 oras, sa wakas ay nakarating sila sa doon. Hindi nag-aksaya ng oras, pumara ng taxi si Bobby Aguilar at dumiretso sa Kane Family Manor. Ang Kane Family Manor ngayon ay hindi inaasahang masterless. Sa pagdating ni Bobby Aguilar, wasak na ang lugar. Ang napakalawak na lupain ay perpekto para sa pagtatatag ng isang sekta, pag-iisip ni Bobby Aguilar habang pinagmamasdan niya ang napakalaking bakuran ng manor. Kasama ang hydrating tower, hindi siya dapat magkaroon ng anumang problema sa pagbuo ng isang mabigat na sekta. Pagkatapos, naglakad si Bobby Aguilar patungo sa hydrating tower. Sa ibaba ng hydrating tower, isang hanay ng mga Grandmaster ang nagbabantay. Sa loob ng hydrating tower, isang peak form of Grandmaster ang malapit na nag-scan sa kanyang paligid. Ang taong ito ay walang iba kundi si Franklin Duarte mula sa Great Saint Sect. Ito ay eksakto tulad ng sinabi ni Dudley Lynch, nasasabik ang tingin ni Franklin Duarte. Hindi nakakagulat na si Dudley Lynch at Bobby Aguilar ay sumulong ng napakabilis. Kung ako ay nasa hydrating tower na ito, hindi ako magiging mas masama kaysa sa kanila. Si Franklin Duarte ay nagsimulang makaramdam ng bahagyang pagtaas. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Elder Foster. Elder Foster, lahat ay tulad ng sinabi ni Dudley Lynch, tuwang-tuwang sabi ni Franklin Duarte. Sumagot si Elder Foster sa kabilang dulo ng telepono, mabuti. Bantayan ang hydrating tower, pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Oo. Sigaw ni Franklin Duarte bilang tugon. Pagkatapos ibaba ang telepono, sabik na umupo si Franklin Duarte na naka-cross-legged. Hindi dapat sayangin ang magandang pagkakataong ito. Sa ibaba ng hydrating tower, tumingin si Bobby Aguilar sa hanay ng mga Grandmaster, bahagyang nakasimangot. Tumigil ka. Malakas na sigaw ng isa sa kanila. Ang lugar na ito ay inaangkin ng ating dakilang sekta ng santo. Magwala ka. Dakilang Saint Sect. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Ang sekta na Rumord na ang pinakamalaking sa North. Damn it, nalaman nila ang tungkol sa hydrating tower, kumunot ng malalim ang noo ni Bobby Aguilar. Hindi, kailangan niyang magmadali upang matuklasan ang mga lihim ng hydrating tower. Kung hindi, tiyak na aagawin ito ng Great Saint Sect. Sa pag-iisip nito, sinampal ni Bobby Aguilar ang ulo ng isang lalaki. Kabanata 470.
Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nahuli sa mga Grandmaster na namamahala sa pagbabantay. Anong ginagawa mo? Bulalas ng isang tao. Ngumisi si Bobby Aguilar, walang anuman, pinapatay ka lang. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, sumara na si Bobby Aguilar. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, pinakawalan niya ang Heaven Swallowing skill, na ginawang mga tuyong bangkay ang ilang Grandmaster sa isang iglap. Sa kasamaang palad, ang kanilang pagkamatay ay hindi nagbigay ng malaking benepisyo kay Bobby Aguilar, dahil ang epekto ay halos walang bisa. Marahil ang pagpatay sa isang peak form Grandmaster ay magbubunga ng kaunting epekto, sabi ni Bobby Aguilar sa kanyang isipan. Kung maaari lang akong pumatay ng isang Martial Marquis, pag-iisip ni Bobby Aguilar. Ang Martial Marquis ay katumbas ng Golden Core Stage sa mundo ng paglilinang. Sa pagpasok sa Golden Core Stage, ang isa ay magbubunga ng ginintoang core sa loob ng kanilang katawan. Sa oras na iyon, ang paglamon sa ginintoang core ng Martial Marquis ay magbubunga ng hindi maisip na mga epekto. Siyempre, ang lahat ng iyon ay tila napakalayo para kay Bobby Aguilar ngayon. Maya-maya, itinulak ni Bobby Aguilar ang mga pinto ng Hydrating Tower at umakyat sa itaas. Sa ikalimang palapag, naka-cross-legged si Franklin Duarte, hinihigop ang chi na nagmumula sa Hydrating Tower. Ang kanyang paglilinang ay unti-unting bumubuti. Habang ang mga epekto ng Hydrating Tower ay katulad ng Enlightenment Tea, ang pag-unlad ng isang tao ay nakatali pa rin sa kanilang likas na talento. Sa makatuwid, ang takbo ni Franklin Duarte ay hindi kasing bilis ng inaakala. Nang siya ay nalulubog sa proseso, isang malaking kamay ang lumapit at hinawakan siya sa kwelyo, at inihagis siya sa isang tabi. Nanlaki ang mga mata ni Franklin Duarte, nanlilisik si Bobby Aguilar sa harap niya. Malamig niyang sinabi, "Sino ka, at hinahanap mo ba ang kamatayan?" Ngumisi si Bobby Aguilar, "Maligaw ka lang at huwag nang babalik." Nanlamig ang mukha ni Franklin Duarte habang ngumuso, "Ako ba ang kausap mo? Alam mo ba kung sino ako? Galing ako sa Great Saint Sect." "O tama, galing ka sa Great Saint Sect," nagkunwaring na-realize ni Bobby Aguilar na parang may naaalala. Sa pag-aakalang si Bobby Aguilar ay natakot sa kanyang kaugnayan sa Great Saint Sect, nanunuya si Franklin Duarte, "Ngayon natatakot ka na. Umalis ka dito dali, o huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang." Hindi, mali ang pagkakaintindi mo," ngumiti si Bobby Aguilar. "Ililigtas ko sana ang iyong buhay, ngunit dahil ikaw ay mula sa Great Saint Sect, hindi kita papayagang umalis ng buhay," nginisyon ni Bobby Aguilar. Nagbago ang mukha ni Franklin Duarte habang gulat na sinabi niya, "Anong ibig mong sabihin?" Ngumisi si Bobby Aguilar, "Kung hahayaan kitang iulat ang balitang ito sa Great Saint Sect, mas maikli pa ang oras ko." Habang nagsasalita si Bobby Aguilar, humakbang siya patungo kay Franklin Duarte, mamamatay tao na espiritu na nagmumula sa kanya. Naramdaman ang napakalaking aura ni Bobby Aguilar, natatakot na nagtanong si Franklin Duarte, Sino ka ba talaga?" Hindi sumagot si Bobby Aguilar bagkus ay tumugon ito ng isang gintong suntok. Namutla ang mukha ni Franklin Duarte, na walang mapagtataguan, maaari lamang niyang tangkaing ilihis ang pag-atake ng nagmamadali. Sa pagtama, napabalikwas ang kanyang katawan, at nabasag ang mga buto sa kanyang kamao. "Golden Light. Ikaw dapat si Bobby Aguilar." Bulalas ni Franklin Duarte sa takot. "Tama ang hula mo, ngunit sa kasamaang palad, walang gantimpala," ngumisi si Bobby Aguilar. Alam ni Franklin Duarte na siya ay nasa matinding problema at tumakas, ngunit hindi siya binigyan ni Bobby Aguilar ng pagkakataon. Isang kislap ng ginintoang liwanag ang dumaan, at isang mabigat na gintong palad ang tumama sa katawan ni Franklin Duarte. Nabasag ng suntok ang kalahati ng kanyang katawan, dahilan para hindi siya makatayo o lumaban. Huwag mo akong patayin." Napasigaw si Franklin Duarte sa takot. Matagal nang pagod si Bobby Aguilar sa gayong mga pagsusumamo para sa awa. Hindi niya pinansin si Franklin Duarte at muling pinakawalan ang Heaven Swallowing skill.
Matapos makipag-usap kay Franklin Duarte, hindi na kayang mag-aksaya pa ng oras ni Bobby Aguilar. Kinuha niya ang telepono ni Franklin Duarte at tiningnan ang mga record ng tawag. Ang unang entry ay si Elder Foster mula sa Great Saint Sect. Mukhang ipinaalam na niya sa mga elder ng Great Saint Sect, naisip ni Bobby Aguilar, na kumunat ang kanyang noo. Ang paglalakbay mula sa Great Saint Sect hanggang Dolan ay aabot ng hindi hihigit sa 6 na oras. Kailangan kong matuklasan ang mga sikreto ng hydrating tower sa loob ng 6 na oras na ito, itinabi niya ang telepono. Inilabas niya ang kanyang divine sense at nagsimulang maghanap sa hydrating tower. Mabilis na lumipas ang oras habang hinanap ni Bobby Aguilar ang lahat ng 5 palapag nang walang mahanap. Pagkatapos ng 2 buong oras, dumating si Bobby Aguilar na walang laman. Parang walang naruroon sa loob ng hydrating tower, ngunit saan man siya pumunta, ang mabagal na pag-unlad ng kanyang kaharian ay mararamdaman. Ang epekto ay medyo pare-pareho, na ang pagkakaiba lamang ay ang chi sa ika-5 palapag ay mas puro. Weird, kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Talaga bang ang tore mismo ang nagdadala ng mga epekto? Pagtataka niya sa kanyang iniisip. Hindi ko naman siguro maaalis ang tore, di ba? Bulong niya sa sarili. Sa pag-iisip nito, tumalon si Bobby Aguilar sa hangin at lumipad palabas ng hydrating tower. Pagtingin sa matayog na istruktura, hindi niya maiwasang mabagabag. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 4 na oras na ang lumipas. Wala nang natitira pang oras para sa akin, naisip niya, na nababalisa. Wala siyang nahanap sa loob ng 4 na oras. Walang pagpipilian, nag-isip siyang sumuko. Nakaupo sa loob ng hydrating tower, ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, tila nawawala sa pag-iisip. Makalipas ang ilang minuto, biglang dumilat ang kanyang mga mata. Kung hindi ko maalis ang hydrating tower, kailangan kong humanap ng paraan para manatili ito rito. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng backup na plano. Ang tanging paraan upang mapanatili ang hydrating tower ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga porma sayon. Ang mana ni Bobby Aguilar ay naglalaman ng hindi mabilang na mga porma sayon, na kung saan ay maraming mga porma sayon ng proteksyon sa bundok. Kung makakapag-set up siya ng Divine Rank Killing Formation, wala nang dapat ipag-alala. Magtatag man siya ng sekta sa Dolan balang araw, sisiguraduhin ito ang kaligtasan ng kanyang sekta. Sa pag-iisip na ito, mabilis na nakahanap si Bobby Aguilar ng angkop na porma sayon. Ang porma sayon ay tinawag na Netherworld Killing Formation, na maaaring gamitin ang enerhiya ng langit at lupa upang palayasin ang mga kaaway. Ayon sa alamat, noong panahon ng digmaan, isang dalubhasa sa pamamaraan ang minsang nagtayo ng pormasyong ito at nalabanan ang daan-daang libong tropa ng kaaway. Magagawa nito, naisip ni Bobby Aguilar. Ngunit ang pag-set up ng Netherworld Killing Formation ay hindi madaling gawain. Kahit na sa kaalaman ni Bobby Aguilar, aabutin ito ng hindi bababa sa 3 araw. Maya-maya lang ay naramdaman niya ang presensyang papalapit sa malayo. 1, 2, 3. Isang kabuuan ng 6 na tao. Mayroon lamang isang kalahating hakbang na martial marquee. Naramdaman ni Bobby Aguilar ang kanilang mga aura. Kung mayroon lamang isang kalahating hakbang na martial marquee, wala akong masyadong dapat ikatakot, malamig na ngumiti si Bobby Aguilar habang tumatalon siya palabas ng hydrating tower. Nakatayo sa pasukan, mahinahon niyang hinihintay ang pagdating ng mga miyembro ng Great Saint Sect. Sa pagkakataong iyon, biglang nagring ang phone niya. Sinilip niya ang caller ID at nakita niyang si William Richardson ang tumatawag. Bakit bigla akong tatawagan ni William Richardson? Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Kinuha niya ang phone niya at sinagot ang tawag. Kaagad, narinig niya ang boses ni William Richardson sa kabilang dulo. Bobby Aguilar, nakatanggap lang ako ng kumpirmadong balita na ang mga tao mula sa Halcrone Sect ay nakapasok na sa ating teritoryo.